I don't wanna like open this up. Meron ng expectations from, other people. Other people. I don't wanna disappoint you guys. Wait, someone. Sorry ka. Sorry na po kami. Sorry na po. Ang ganda nga. Actually, Ay, kapal na mukha mo. Ikaw nga nagsin ng ano. sing, tas eat ko. Singit ko. Ganda nun. Ang bango. And you're watching Tropa Talks. May kwento ka? Biglang nag-relax. Nag-relax bigla. Ay, ikaw mag-intro. Oo. Tayo mo mag-intro? Kasi nag-podcast tayo ng last kaso nasira yung audio. Sorry talaga guys. yung kay no? Nasa labas tayo. Uy, Alam yung niyo? kay Genesis lang yung Oo eh. Hindi ba na siya nagsasalita? Ewan ko kung maswerte ba siya o malas. Paano mag-intro? Kamusta mga G? Welcome Ayan. sa another episode ng Tropa Talk. Siyempre kasama naman natin ang Power Couple. Ay, power to. Power Couple ng Greenwall. Yeah. Lagi kami nag-aaway guys, so hindi kami power. Power Pop pala kayo. Power pop girls. Mojo Jojo. Ha? Si Buttercup. Okay. This is actually a 2-episode Tropa Talks. So magkasunod to na isi-shoot. Sinabi ko na dito dahil para maalam lang nila kasi parehas lang naman yung design. As you can see, we have a little bit of Halloween vibe. Before that, syempre si Trisha. Hello po. And then And my name is Teddy. Teddy the Poggy. Girlfriend ko po siya at ang boyfriend ko. Yan. So, 3 Oh! Uy! Pwede ba yun? Three brothers. Trisha na lang. Dali tayo makakancel dito, Oo nga eh, pre. parang- Kaya hindi kami makapag-vlog eh. Wow. Halloween, tayo isa pa. Halloween. Halloween. Ay, iglesia kami. Yun na nga eh. Hindi, ito yung reason kaya in-intro ko agad. Sige, Kasi sige. alam ko, Paliwanag mo. hindi ko yung nagsiselebrate ng Halloween. Yan. But, syempre, yung episode nga na to is about parang spooky seasons. Oo. So, nothing spiritual. It's just, a little bit, we're gonna talk about Kung ano yung mga yung mga nangyari. kinakatakutan. Maybe ganun. Or, Oo. Ang Ano sa ang akin, multo mo? nakakatakot Mga yung ganun. mawala siya. yun! Ay! Si Mare, yung nawawala si Mare. Ganun. Ay, siyempre. Siyempre. Di ba? Minumulto na yung ilaw mo, pre. Paano nangyari yun? Nakasaksak yan. Sabi ko sa'yo. Mumu. Dep, thank you muna for being here. We are in our new studio space. This is our first podcast here actually. So, thank you very much. There was a podcast that we filmed. Dalawa na yung na-shoot namin podcast, but I think this is going to be the first successful one. Pero ang Hopefully. ganda nga nito, yung setup na to. Yun. It's great to have a space kasi. And ang maganda dito, kaya sabi niyo parang okay yung itsura. Kasi na-setup na namin kahapon pa. Tapos pwede namin iwan yung setup na yun. Hindi kagaya dati, di ba? na parang- Pa-iba-iba, di ba? Oo. So yun, and Kulang na lang dito siguro, mic. oo nga eh. Spotlight. Spotlight. And then ganito na lang, kasi wala akong na-prepare ng tanong eh. Kayo na lang magtanong kasi wala akong masabi. Ayan, kwento natin yung sa Reco Blanco. Ayun, actually, sige, konting context lang. So recently, I joined this like little competition for Rico Blanco's concert. So mananalo sana ako ng ticket, ganun. Yeah. Uy. Teka nga, Hindi baka ano yan? Yun nga, so sumali ako sa contest which is Rico Blanco's concert. And fortunately, and also sabi nga nila medyo luto daw yung laban. Kasi ako lang naman sumali doon sa contest. Yun nga din. Kasi di ba, yung nanalo ka, hindi, ikwenta mo muna. Pero sabi nga nila, a win is a win. Oo. Yan, sabi ng rin sila, kung sino man yung mga nag-produce nung concert. So, thank you so much for the opportunity, syempre. At thank you kasi nanalo tayo doon eh, di ba? Kasi mananalo naman ang galing kang kumanta. Oo. Idol namin to Ang kinanta ko si Don, Antukin. At iniwan na ako ng eroplano. Yan. Pero sila hindi naiwan ng eroplano. Eh. Ala, may pinaparating. Hala. Hala. Boss, wala akong intention sa'yo. Issue. Gumagawa ng issue. Wala akong intention na masama. Asan yung tubo? Dali ka nga dito.
Anyways, so long story short, para lang quick na hindi ako nakapunta for that concert. Oh, yun nga. Ano yung dahilan ba? Di ka nakapunta. akala ko abot sa inyo to. Hindi, andun na rin tayo eh. Sisegue muna tayo. Segue konti. Hindi, okay. So, originally, when I got the ticket, kasi tinanong ako if it's VIP or dalawang Jan ad. Oo. And, of course, ang parang pinakaunang instinct ko is gawing Jan ad para may kasama akong pumunta. Kasi I feel like, and I always say this, that happiness is only real when shared, di ba? Tama. Yung nga yung sinabi ko dun sa isang vlog dun sa Bini, which is from, it's a quotation from Christopher McCandless, yung movie na, hindi director yun. Hindi director. Boss, contractor yun. Sorry. Nangyayarap kasi si Derek eh. Yun yung naisip ko agad. Although, kinonsider ko rin yung VIP kasi sabi ko naman, pag nag-VIP naman ako, may content. Yeah. Di ba? Pwede akong gumawa ng content, which is something na, for sure, mas ma-appreciate din ng mas maraming tao. Kasi di ba, kung ako lang manonood o tsaka isa pang tao, then it's just gonna be me and that other person. Wala masyadong parang pwede namin i-share sa bigger people. I guess, na-enjoy ng mas maraming tao. So, yun, kinonsider ko rin yun. But then, at the end of the day, sabi ko, parang hindi rin kasi kami ready maggumawa ng content for that one because we're still trying to settle down. Kasi kakalipat lang dito eh. Oo. Yeah. And Gagawin eh. sobrang daming gagawin Sobrang talaga. gagawin. So, sabi ko, sige, wag na lang muna. And, so, kaya ko inawa yung Jan ad. So, ayun nga, long story short, I invited someone, to watch with me. Oo. But, Draft, charing. and then, So bakit? Yun yung dahilan. Bakit? Yun yung hindi ka nakapunta. Nagagaya mo na ako. hindi ko alam anong ikikwento ko eh. Ginigisa mo si Francis. Mga ganun. Pwede ba ikat na lang? Guys, Yan. Nahirapan eh. No? Nahila. And then, so yeah, I invited someone and then, I mean, she said yes to go, but she ended up ghosting the the Totoo ba? situation. Yeah. And so, hindi ko na in-invite. Oo. And then, because that was even before the Purok 5, remember? Yeah. Akala ko, during that day na, na concern ni, Rico Blanco. Okay, I mean, I can even go further down the rabbit hole. I can go further down the story. Off-cam na yan. Off-cam na yan. I mean, tingnan natin. Okay. Okay. So, yun nga. So, hindi natuloy yun. So, sabi ni ate, gusto niya manood. So, sabi ko, sige, ay, bigay ko na lang ticket sa'yo. Oo. And then, sabi niya, kaso wala akong kasama. So, sabi ko, sige, samahan kita. Oo. But then, unfortunately, si ate hindi maka-absent sa work kasi sakto rin na may ka-work siya. Yung dalawang matino sa work daw nila, Hey. manunood pareho. Ay, gag. Kaya Pino din pala. nauna na nagpaalam yung isa. Kaya hindi maka-absent si... Baka yung matinong katrabaho ni ate mo, yun yung hindi matino doon sa concert. Baka. May tumatalon-talon doon. oo wala. Babae ba yun? Ay, lalaki ata eh. Okay. So, yan. Hindi na siya tumuloy. And I was like, para naman sa akin, wala naman na talaga akong balak pumunta. Kung hindi kasama si ate or wala akong kasama, hindi ako pupunta na eh. So, I wasn't planning to go there like alone. Oo. Yeah, siguro dahil dun sa sinabi ko nga na parang happiness is only real when shared. Kaya sabi ko, pero meant to be talaga yun sa inyo, di ba? I mean, if something is for you, talagang pupunta ron eh. I mean, I believe that it's really for you guys. And kaya talaga yung first, choice ko. No? Hey, thank you. Lagi, yung niyaya niya ako. Kasi tinatawagan mo ako noon. Pero sa kanya na ako nag-chat na agad din. Kasi sabi ko, alam kong hindi ka, mahirap ka kontakin eh. Oo. Naggumagawa kasi ako ng kotse noon. Hirap pa yung ginawa. Tapos biglang may naka-connect yung cellphone ko sa speaker. Biglang nag-ring. Tapos may ginagawa ako dun sa kotse. Nasa ilalim ako. Ay, sorry. Tapos yun. Tapos yung natapos ko na yun sa kotse, punta ako sa cellphone ko, nakita ko,
yung chat mo. Sabi mo na, pre, pwede ka ba? Bibigay ko yung ticket ng Rico Blanco. Ganun. Ayaw mo pa eh. Tapos sabi ko, ayaw ko pa. Sabi niya, pabayaran niya. Oo, babayaran ko na, gagi. Sabi Hindi ko naman binayaran yun. So, like, Tapos sabi niya, wala kang magagawa. Napinasa niya na agad. Ayun. Ganun po siya kakabait. Sa mga single dyan, do. I'm not looking for anyone right now. Ha? I'm not looking for anyone. Kasi meron na siya. Hindi. So bakit ka nag-gym? Akala ko ba ang kwento muna? Doon muna sa concert. Okay, kwento muna natin yung nangyari sa concert. See? Kamusta yung... Kamusta yung experience dun sa concert? sige. Kasi baka mapanood dun yung Una sa lahat, thank you again sa pagbibigay ng concert. Thank you sa WAM, man. Thank you sa WAM. Hive yan. Experience, ikaw muna. Big fan ka ba talaga ba ni Oo, ako talaga, Ako talaga big fan pa ako nung simula pa ng bata. Simula naman yung, Simula pa ng bata pa ako. Alam mo yung, papasok ka ng high school dati, tapos nanonood ka ng mix muna bago ka pumasok. Oo. Yung mga ganun, di ba? Yung mga Rico Blanco yung unang tinutugtog nila minsan, ganun. So, dati pa lang, Rico Blanco na ako. Kaya, big fan ako nun. Siya naman. Tukin. Ito, kwento mo kung ano. Wag na. Wag na, we. Ilan yung kanta mo? Ilan yung, alam mong kanta niya? Isa. ano lang. You'll be safe here. Ayan. Beautiful song. Pero nag-enjoy naman ako kasi, yung first song, Antukin. Alam ko lang yung chorus kasi. Yun lang. Sample. Pero at the same... Sample. Ay, hindi ko na alam, guys. Nakalimutan na ulit. Nakalimutan. Tsaka, Pogi ni Rico! Rico, baka naman, pa-shoutouts. Yan. Like, mga videos ko sa phone niya, puro, Rico, I love you! Uwi ka na, ganun. Harap-harapan, boss. Harap-harapan. eh. Oo. Pero totoo ang sarap ni Rico. Gano'n kayo kalapit pala dun sa ano? So ano siya sa pagpasok mo, let's say, ito yung kwadrado. Open Theater, ano siya. so yung sa gitna, open siya. So kung unahan talaga, unahan dun sa grid, ang tawag dun sa unang ano? So wala siyang seating... Wala siyang seating. Walang Wala. Wala. Lang meron. Tapos, sa VIP, yung nasa gilid. Oh, So, mayroon siya. I saw that. Because I saw yung seating... Yung setup nila, no? Oo. So, pagpasok mo sa yung mga general admission lang, sa gitna kayo, tapos unahan kayo dun sa standing sa pinakamalapit kung mauna ka. Tapos yung mga VIP sa gilid, left to right. Tapos, yun lang, kami, dismayado kasi yung... Yun, no? And then, that's okay. I mean, if anything, they need feedback. So, yeah. Oo. Hindi, pero yung nandun kami, naririnig namin na tinitest nila. Pero yung nag-start na talaga, as in nagkakat yung yung mic. Really technical difficulties talaga. Oo. Apparently, from what I heard, most of their equipments daw is dala pa ng team ni Corix. Totoo? Totoo. From what I heard, Totoo. pati daw even lights. Oh? Yeah. Ay, Totoo ba? I mean, ako hindi ko masasabi pero O kaya pala. from what I heard lang. Oh, kasi yung, kilala mo si Ken Amores. Yung from the Calgary nanggaling pa si Rico Blanco. Yes, yeah. Yung lights na yun, similar siya dun sa So, baka yun nga. Yun ang dahilan. narinig ko sa Kasi yung during nung first ng performance ni Rico Blanco, makikita mo talaga yung nagme-maintain nagta-troubleshoot sila. Umiilaw sila sa harap ni Rico Blanco. Nag-iilaw sila gano'n. Tinitignan yung wire kung saan yung na-disconnect. yung may nag-perform kasi doon, dalawang babae, bet namin ni Teddy yung boses. Kasi sobrang bagay niya talaga sa Purok 5 kung makuha mo yun. Yun, no? Suffer. Guys, check it out. Basta, ano yung pangalan nun, Luis? Limutan ko na. Parang ayaw kong sagutin niya. Kasi nagandahan ka doon, hayop ka. Naghahanap ng away. Huwag mo naalala yung pangalan. Oo, di ba? Alam ni Mosing yan. Char lang, guys. Char lang. Nagdaanan niya. Yun. Kasi nung... Tama. Okay, sige lang. Tas kasi, ang hinhin pa nung boses nung babae, tas plus pa nung mic, parang may nag-sharp sound na, ganun-ganun. Feedback. Yun. Maganda sana, pero yun lang. Sound Mga system. performers ang gaganda. Maganda yung performers. Magaling sila yung performance. Performance. Yan. Yan, ayusin.
Baka tumagot sa akin yung suntok eh. Mapabounce na lang yan. Pero overall, like the program. Overall lang yan. Enjoyable. Promise. yeah. Mas lalo yung sila sa media. Media. Roberto. Sila Roberto. Yeah. Oh, shoutout kay Roberto. Kuya Benjo. Roberto. Fraser. Yan. Sarap magmahal. Sarap talaga. Ang galing nung niya, nakita mo yung edit? Hindi kasi I'm really really happy that you guys enjoyed it. I think it made it even more Actually, worth it na na-appreciate nyo yung show. Kasi ako honestly, although I enjoy Rico Blanco's music, yun nga, parang for me, a live show is masarap enjoy ng live show na panoorin. Sobra. Pero I feel like I personally was made to be behind the scene, working with the performers. So I enjoyed that a lot, that aspect more. And so giving that opportunity to you guys to enjoy it na mapanood nyo, tapos na really na-appreciate nyo. As in, wala silang tigil sa akin ng message after ng concert. Sobra talaga. I was really, Alam mo, really happy. na-realize din namin na after nung nanood kami ng mga live concert na gano'n. First time na live concert namin. Ay, talaga ba? Hindi, actually, second. Kala ko pa Second Si Justin ko. Bieber. Justin Bieber, kami. oh. First time ko. Pero OPM, yun yung first namin. First time namin Oo. dalawa. Na-realize ko na mas okay nga kapag OPM live. Kaya yung after nun, sabi ko, parang gusto ko manood ng Cup of Joe kasi sa susunod, Yeah, di ba? Oo. Yun. Kaya, very thankful. Ay, of course. Kung may uling chance, di ba, kayo ulit. Isa pang concert. Ano? Mamaya. Ala, siya. Maybe. Oh, Praxing ko sa Lumi. Yun na. Hindi, sa bagay, matagal pa naman siguro to eh. Ay, bawal pa. No, I can promote it. diba? This December 14. I mean, I'm not sure yet kasi we're still finalizing it. December 14? 14. Uy! Let me Sakto, just... di ka pa nakauwi nun. Dito Tama. pa, ano. 25 ka pala uwi, no? Saktong December. Hindi ko... Okay, so... Dalawa tayo dito. If you guys know Jason Fernandez, the former vocalist of River Maya, so this November 14 po, that's 6 p.m. Friday. Ang tickets po natin is $100 with food na po yan. And it's gonna be at Rembrandt Banquet Hall. If you remember Rembrandt. Totoo? Doon tayo? Yeah, we filmed there before. Malaking event. We saw Aegis there. Oo. Doon namin nakita yung Aegis. Hindi namin na-expect nandun. Tapos ka-table pa natin. Hindi ka-table, pero katabi yung table natin. Oh, wow. Yeah, So, yeah, I mean, they invited me to open for Jason Fernandez. And, yeah, if you guys... performing. Pare. Mwah. Yung kwenta niya. Ang ganda. I mean, yeah, again, Nanonood kami. we're still finalizing it. Mag-off. If sino man nag-edit nito, just double check the Wala na stuff. akong... Pero mo na ba? Yeah. Yeah, shout out din syempre sa Imahe. Si Imahe kasi nagano sa akin. I mean, they're organizing this event, so shout out to them. Cesar. All the details gonna be in the description below, yun na lang. Yan. Congrats, pre. Ngayon pa lang. Congrats in advance. Congrats na. Happy women. Yun, no? Yeah, I'm just really happy that we got the chance to do that. Mali, sir. Iba yun. Hala. River Maya. River Maya. Jason, Jason Fernandez. Oo. Baliw ka? Ano ba? Ano bang... sorry na. Yun. Ang ganda nga. Actually, Taon tayo ng tao. talking kay Jason Fernandez siya. Nakita namin siya. Nag-perform siya, hindi. Hindi siya nag-perform pero in-acknowledge siya ni Rico Blanco during the stage That's nice. performance. Dito ba siya nakatira? Yeah. Yes. Siya naka-base. Yun. I mean, I'm really happy. I mean, this whole month is actually... no, last month kasi November na. The entire month of October is very musical for us. We've been writing songs, producing. We have Purok 5. And we get to work with other people. Speaking of other people, because someone saw our Purok 5, if you know Maharlika of hindi ko alam, mas si Maharlika. But she's really a talented artist and she's doing a lot of
parang programs din. Nakita namin siya. She's actually pitching something to me, well, to a lot of people, but napili rin niya tayo to be her partners for that project, which is, hindi ko rin pwedeng i-explain dito pero it's basically involving, you know, our live events, specifically music, because they really appreciate it na, you know, especially we're helping youth artists, yung mga artists na hindi pa nabibigyan ng chance to perform. And yeah, I'm really happy na may nakakakita nung ating ginagawa hard work, because to be honest, like, di ba, wala naman tayong nakukuha doon in return talaga maliban doon sa satisfaction na lang din na yung mga nakakatulong comments, tayo. and Then for us naman, actually, ang nakukuha namin pinakamalaki doon is we get to promote our songs, original songs. Tapos nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Yes. You get to explore your videography. Exactly. Kasi mekaniko ako at the side. Tapos yung gusto ko talagang hobby, which is na gusto kong gawin sa buhay ko talaga is videographer. Sinasasad ko na sasabi, which nagagawa ko dahil sa grupo nito. Kaya I love you guys. Subscribe. Pero thank you rin kay Trisha. Ako din nagiging fan lang. Kasi hindi ko nabibigyan masyado ng credit si Trisha, but she helped us a lot with, especially our last, dalawa pa lang may episodes. Dalawa pa lang naman yung nagawa nating Purok 5 event, live event. But Trisha really helped us a lot. Nung first Purok 5 kasi we were available because of sinabi pa yan. So for some reason, di siya nakapunta. So Trisha here helped us a lot. And you really made it possible. So be proud of yourself. Parang walang That collaboration started from Something New by Zik from the Six music video. And from what I heard, na-enjoy mo naman siguro. Oh, sobra Yan. Na-memorize ko nga yung kanta, one day lang Yan, yung sa Purok 5, medyo mas nakakapagod lang, stressful, pero Hindi naman. Enjoy naman siya. Kasi yung pagod mo, worth it naman. Yeah. Tsaka ako doon, versing Sa door. lang talaga. Kamusta experience dun sa Dord? Kasi sila yung guys unang nakikita ng guest. Nai-stress ako. Kasi kinakabahan din ako. First response. First response. Hello po, ganun. Interact. Hindi mo alam kung English o Tagalog. English ba to? Tagalog. Ganun. Katulad yung ibang lahi. Hindi ko alam na Tagalog yun. Oo, yun. Pero siya, maganda siya. Nakakano ng communication skills. Wow! Yeah. Big word. Totoo. I agree. Maganda i-try yung mga ganong klase ng bagay. Speaking of Purok 5, pero maganda siguro pag-usapan yung mga nangyari dun sa last Purok 5, which is our Indie Fever episode. We perform with Cat Sonic and of course Fret Buzz. And it's been really, really fun experience. Yes. Pero ang pinaka-best thing siguro for that event is yung mga dumating na tao. Especially yung sinasabi mo, yung isa na pumunta. Vocalist siya ng Crownless Kings. Yes. Which is kabanda ni Ken ata. Ken si Amore. Siya na yung vocalist nga, tama. Siya yung vocalist nun. And nagkausap kami sa labas after the performance. And sabi niya, nabilib sila. Not because of like the performance. And I would agree. Like, our performances weren't like up to like the level that we wanted. Yes. For one, hindi kami prepare kasi originally we're not really intended to perform. You're the Organizer lang talaga kami. But because of the lack of tickets, we decided, you know what, let's just perform. At the same time, may mga songs din kasi kaming bago na we have to promote. So, pinush na lang namin. Pero sabi nila, nabibilib sila that, may mga kabataan pa rin ganun ka-passionate sa art that, they're willing to do all of this just for the sake of music and creativeness. Kaya nga nasabi ni Kyle, diba? Kabataan, nagkakantahan. Yes, correct. Yan. Pero that's your first live event. Totoo. So, how's your experience naman doon? Maganda. Sobra. Experience ko sa pagbibideo, kailangan mo ng partner. Mahirap na. Pero space, for sure. That's the big challenge for big sure. challenge. Yeah. And sobra talaga. Pero ang dami ko natutunan that time. Oo. Marami pa tayong matututunan, di pa natin na-edit. Sobra. Oo. Kaya hindi ko rin alam kung okay yung kuha ko doon. So far, so good naman. So far, so good. So, we'll see. Ikaw?
Basta na pag-organize. Okay. The second one is a lot chiller than the first one. I felt like I had a lot more on my shoulder nung unang Purok 5. Oo, kasi... Because I thought you were there. You're gonna be there. And then... Sorry na. all of a sudden, you're not free. So, now I have to like find people to film. Totoo. Pa-appeal bad din ako nun eh. But, I mean, we gotta do what we gotta do eh. So, pagdating doon, we have to set up our stuff and Exactly. elaborate din yung namin equipment nung time na yun kasi ayaw ko bida-bida kami nag-in-ear kami di rin naman nagamit. Nalobat. Nalulubat? Oo. Baka kanta na. Nawawala. Yung pew! So ayun, sobrang elaborate tong sa audio na part. So parehas kami ng pa. Tapos meron pang video part. Yes. Plus may photo booth pa nun. Yung photo booth ko, which is yung printer, tinapon na. Meron pa. Pagagawa natin ng ano yan. Yan. Mga sticker pwede. Stickers ko. Actually, dalhin ko na lang dito. Dali mo dito, ako na bahala. Ikaw, baka meron ka pang ma-share dun sa Purok 5 na Indie Fever. Ako, pakilala ko pala girlfriend ko po at thank you sa mga support ng girlfriend ko. Sobrang proud. Wag kasi. Malit lang pero but terrible. Nakala ko maning mali. Sa Purok 5, ang ganda nung concept mo na yun. Talaga, legit. Sino bang, saan ba nag-start? Hindi. Well, dahil nga dun sa Wish Bus and and doon, Cozy Cove. Ay, may tanong din pala ako. Bakit pala Purok 5 yung naging name? Halika dito. Basahin mo yung docs ko. Halika dito. Basahin mo yung docs ko na lang. Halika dito. It would be a lot easier and I wouldn't take the credit for it kasi I didn't give that name. I did ask someone to do it and it's Ed Kaluwag. Ay, mali. Sorry. Kasi yung naisip ko dyan, di ba? Nag-chat kayo dun sa sa group chat. Ang dami nagko-comment. Ang nasigid ko nun, sing, tas eat ko. Singit ko. Ganda nun. Ang ganda nun, lagi. Basahin mo to. Basahin mo. Ako na nga, sige na. Okay, this is from GNSS. So, Purok 5 by GNSS. Purok 5 is a small place or sector of a barangay. So, kung Pilipino ka, alam mo naman na siguro kung ano yung barangay. And then the smaller community after barangay is Purok. And then after Purok is a family na. So, ganun yan. More known in the Philippines nga. The number 5 is known to represent freedom, versatility, adaptability, adventure, and resourcefulness. Yan, based lang yun sa research ni Mosing. So, yun nga. So, Purok 5, pag pinagsama natin yun, Purok tsaka 5, is an artist's freedom to express themselves to the audience and the world. Yeah. So, we're trying to build a community, yun nga, small community, which is Purok. And then 5 is, being versatile, adaptability, ganun. Basta yan, gets yun na yan. And, ano ba to? Basahin mo. Babasahin ka pa ba to? Ang haba eh. Summarize mo. In conclusion. Sige. In conclusion, I shall take 20% of the cut. Magaling ka. Hindi yung nakasulat. Ang galing. May nakuha ka ba? Ha? Wala eh. Hindi niya sinabi. Cut ng stress. Oo. Hati tayo ng stress. Cut ng Might stress. be, yan. Tama na. Purok 5 might be a small section of the world, but we aim to showcase any artist to the world regardless of their background or genre. In addition, artists will be able to have the freedom to express themselves through songs and storytelling whilst taking the audience into an adventure. Welcome to Purok 5. Yon. Ang galing. Exactly the pitch. Si Ed Galawag. Sige, okay na. Thank you, Ed. Kalwag. Thank you. So- November na, kaya humayod ka mag-hunt. Pinoy Demon Hunter doon. Ayan. Hindi, yun yung nangyari doon. Pero what happened kasi is after our first event, which is wala pang Purok 5 even when we started yung unang Eskinita Nights. Hindi pa siya Purok 5. And we were like, we need a name for it. Hindi pwedeng ipangalan natin sa Eskinita because this is ours. No offense syempre sa Eskinita. We're really happy and thankful sa kanilang binigyan na opportunity for us. Yeah. But what we wanted is to make it bigger.
We want to do it to other restaurants, other places, you know, ma-experience pa ng iba't ibang lugar dito sa Toronto. Hindi lang sa Toronto, pero hopefully in a bigger community, di ba? Yeah. So, ang vision talaga namin for Purok 5 is gawin siya sa iba't ibang klase ng lugar. Hindi lang sa restaurant, but you know, maybe like a forest. Camping. Yeah. Yan. Mga ganon. We wanted to feel like it's a community talaga. Yeah. Pero nga, Okay, sige. yung pag-start ng Purok 5, sobrang parang para sa akin successful. Successful. And thank you for being part of it. Oo. Okay, go. Tapos na sa amin, sa'yo naman. Okay, go. Sige. Paano ka nga nag-gym? Okay. Bakit ka nag-start nag-gym? Okay, here... Ako, alam ko yung sarili ko, kailangan mag-start ng gym. Pero hindi pa ako nag-start. Okay, I mean, I've been posting... I posted a vlog before. Which is... Yung mapipili ba ako? Basta something ganun yung title nung na yun. It's basically... I just realized how hindi ako totoo sa sarili ko when I'm saying I love myself, that I wanna present myself na wala akong pakialam sa itsura ko. Okay. I was... Kasi this year din yung first time na nilabas ko talaga yung sarili ko in public. Nakita nyo, this year lang kami nagpa-perform live. Hindi ako masyadong lumalabas sa video noon. I am always like at behind the scene. I love to be behind the scene. Hindi ako nag-MV. Wala pa po akong music video ever. Baka naman. I have lots of songs pero wala pa po akong music video ni isa. But this year we started doing all of our reels. Nagpo-promote na kami. Lumalabas ako sa harap ng camera. And that's when it hit me na parang, okay, are you actually taking care of yourself? Or are you, sinasabi mo lang na ito yung freedom of expression mo? You know, the long hair, the long beard. If you guys saw me before, ganun tsura ko, mataba, na long hair, I have like really my facial hair. Alam mo yun, wala talaga akong pakialam sa itsura ko. Tama. And, Parang pogi ko eh. pogi. Hindi, mas pogi ito eh. And gupit. i-share ko lang yung story behind that also, no? Kasi noon, I have this very... kasi isang experience ko siya lang noon, no? Nag-Uber ako. And meron akong... Kung na-try nyo na kasi mag-Uber, meron minsan yung mga madaldal na Uber driver. Maraming tanong. Tapos meron mga Suffer. tahimik. Oo. Meron yung isang hindi madaldal, pero madaldal yung Okay, going back. So I have this, Uber driver. Medyo mahaba kasing biyahe, parang mga 50 minutes din siguro. Pa-downtown ako nun eh. Nag-aaral pa ako nun sa film school. And I remember having the long hair and like yung bucket hat pa na... Bakit? Magwapo ka naman nun ah. Yan. Pakita yung picture dyan. I'm not saying naman na, I'm not saying naman na, kasi baka may mga ganong itsura tapos sasabihin nila pangit sila. No. Ang ibig ko lang sabihin nun, yung kinikwento ko lang is this. Pagpasok ko doon sa kotse, ang immediate question niya sa akin, what do you do? Because you look like someone who does art. Siguro, mukha lang akong artist. yun. And, napaisip ako, ba't nga ba may ganong parang connotation when it comes to artist? Na dapat parang, you have this expression, sobrang expressive pala na fashion statement, I guess. Yun, long hair ako nun kasi I feel free. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao when it comes to yung itsura ko, which is freeing. Which is okay. Which is maganda. Yeah. Actually. Sa hair lang yon. And then, yun nga, yung this year na humarap ako sa camera, I realize how unhealthy, like the body is. Paano naman kami? Ha? I mean, tapos na kasi, na-influensyan din ako ni Mosing Genesis. Ma-realize na tayo. Titira na tayo dito. Magkano ba yung doon sa ilalim ng hagdan? Re-rent pa na lang kami, guys. Influence pa. Ang haba na nung istorya eh. I mean, long story short lang siguro. I realized na kung talagang mahal mo yung sarili mo, you will
love it fully the way you love other people as well. Yan. And, you know, hindi mo naman gugustuhin na parang hindi healthy yung taong mahal mo eh. And, yun yung reason. And also, I've been struggling with asthma again. I don't know why, but it's coming back. Oh? Totoo? Yeah? I mean, siguro dahil din I was so active. I was so active. Hindi kagaya dati na hindi ako, I mean, active ako noon, but I'm always like in front of the computer. So, hindi siya physical activeness. But this time kasi, you know, purok 5, you know how I run Cardio. everywhere. Cardio. Maybe that's the Cardio reason. Dalisa. So, doon ako nag-struggle ng onte. And, Which is good kasi Yeah. doon ka na pumupunta yun sa mga physical. yeah. But it wasn't really about, you know, the physical look. Oh, yeah? Never naman. Hindi kasi sabi nga nila, magiging mayaman ka kapag inalagaan mo yung sarili mo. Dahil hindi lang ng wealth is nagde-define na marami kang pera. Wealth is parang iba-iba yung definition. Wealth ka sa physical, pero kapag wealth ka sa money, hindi naman yung physical mo hindi malusog. Wala din, hindi nagbabalance. So, sa kailangan balance. Sa amin, saan tayo? Wala. Andan kami sa or. In between. No, I think it was a journey. I think fitness is a journey nga talaga. You cannot force it. When the time is right, you will feel na, okay, I'll do it. Do not force it kasi once you're forcing it, ang ending lang yan, you're gonna try and then Relapse. 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 The problem with that is this. Adun ka pa lang sa part na masakit. Yes. So, alam mo na yung sakit, ayaw mo na ulitin. Yeah. Yan. Ulitin mo ba? Ako, I'm enjoying it so far. I mean, I love the pain right now. Which is kind of weird to say. But also, gusto ko lang din i-connect about yung naitulong din nun sa akin. Kasi sabi, meron akong narinig noon, or ewan ko kung saan, napanood ko lang somewhere, na sabi, paano ba maging confident? In order for, kasi nabanggit mo yung sa wealth. And sabi ang sagot niya is this, kapag natanggap mo sa sarili mo na wala kang pagmamayari, not even your body is yours, you'll be more confident kasi hindi ka mahihiyang gawin yung mga bagay, sabihin yung mga bagay na gusto mo. Totoo. Yun yung isang reason din na parang pinush ko na rin yung gym. Kasi wala namang may pakialam. If I do it or not, you know, walang mangyayari eh. So, pero it adds up with my for my confidence. So, why not? Totoo, Why not do it, di ba? Yes. Yun. Yan, ganyan no. Ikaw naman parang nasobrahan ka na. Magtira ka na. Boss, pasahan mo kami. Huwag na. Diba ka? Hirap mag-gym dito pag gano'n eh. Uy, hindi naman. Totoo? Ano score? Blue Jays. Blue Jays. Blue Jays bigla. Sa mga hindi nakakalam, final po ngayon ng Blue Jays is baseball. 4-3. Oh, hindi. I mean, we can also talk about health in sa ano naman, sa relationship niyo. How's the health of your relationship? How do you guys maintain a healthy relationship? Healthy relationship? Siya muna. Sige ka muna. Kanina pa ako eh. Pagod ka na. Pero may ambag siya. Open communication. Sobrang so super important. Suffer. Lalo na pag Nag-fidget na lang. Pipik yan. Yeah, lalo na pag yung may mga issues kayo ba, open nyo na agad. Huwag nyo na patagalin. Doon nagsisimula yung away eh. Talaga eh. Oo, sige, go. Ay, ikaw na. Ikaw na. Wala pa akong maisip. Ako na lang kaya. Ano na ganyan? Pala yung Maganda yung namin, banding kasi namin. Pag minsan marami akong problema, siya yung nagmo-motivate sa akin na ibabalik yung yung motivation ko, kung ano yung dapat kong gawin, ganyan. Tapos same din ako sa kanya kung may problema siya sa kung ano yung decision na gagawin. Ina-advise ko siya. Tapos yun, parang balikan lang. Balikan. Yeah. Tapos yun nga, sabi niya na away, siguro ang number one payo ko dyan, pag nag-away kayo, tapos medyo mainit pa yung away,
isa sa inyo dapat, tumahimik. Tama. Oo. Para kasi, Ba't tumatawa ka? Hindi kasi ganito yan. Kapag nag-aaway kayo, nagsisigawan na kasi kayo. Porket parang ganito, sobrang Yeah, when emotions are high, when hindi na emotion, logical oo. yung Kaya, yun, siguro. Okay. Ang next question ko is regarding naman, kasi matagal na rin naman kayo, but gusto kong ibalik lang na konti dun sa start ng relationship. How did you know that you are ready to enter a relationship? I want each, Di ako ready. Kasi naman. That's a good point too. That's a good point too. Sige go. Hoy, kapal ang mukha mo. Napabango lang ako, guys. Nadala sa gitara, guys. Ay, totoo. Gitara nga. Sa, Gusto nyo video? Wag. Ay! Ganun pa. Di kasi nung bago pa kasi ako dito, tas nakilala ko siya sa church namin. Like literal, hindi ko naman talaga, yung naghanap ako ng, yun nga, for the love, ganun ba? Wala talaga. Kaya nga, best friend zone to ilang years. No, di ba? What? Bro. Yung una nakita, best friend talaga, yung pakay ko noon. Ay, kapal na mukha mo. Ikaw nga nagsin ng, Oh. Ay, sorry. Sorry, guys. Okay, continue. Nagpabango lang ako nun, in love na. Pero iniba mo. Ganito lang yan kasi. Sige, ikaw muna. Pala. Nawala na tuloy ako. So, paano Yun, nag-start? di ko in-expect. Di talaga. Oo. Ikaw. So, paano ba mag-start daw? hindi, paano mo malalaman na you're ready to enter a relationship? Paano mo malalaman? Ano kasi siya para siyang butterfly effect sa sa your stomach. Hindi mo talaga malalaman kung kasi iba yung mapapakiramdaman mo sa kanya Iba yung feelings mo. Iba yung mararamdaman mo. Yes. May certain May feeling. certain feelings na parang marami nga ako nakausap na na friends or mga acquaintances. Pero pag nakausap mo na yung the one or kung sino man yung magiging ka-relationship mo, iba yung feelings. Parang ang gaan-gaan or parang related kayo, ganyan. But were you ready when you entered the relationship? Pag ready ka. No, were you ready? Are you ready ka ba nung pinasok mo yung relationship? No. Diba? Hindi. No. Wala ready sa Walang ready sa amin. Siguro lahat ng couple na parang hindi ready. Hindi nila ini-expect. Which is, yun yung pinaka maganda sa love. Hindi mo Least ini-expect expected. na darating or hindi. Yeah. Yes. I totally agree. I think like if you're trying to force it, going back to what we said before, na kung hindi para sa'yo, parang kahit anong gawin mo talaga, hindi siya But if something is para sa'yo, Oo. hindi mo siya kailangang ipilit You have to trust the process lang talaga. Kasi yun yung maganda sa love kasi mystery siya. Kasi maraming nagkakakilala sa in person pero hindi na magkakatuluyan. Nowadays, sobrang advanced na ng mga technology is yung messenger, may nagkakakilala tapos pag unang kilala nila, kakasal na, which is maraming nagkakaganon mga long Distance relationship, ganun, di ba? Mm-mm. Oh, yun. Oo. Hatid. Iyak. Joke. No, okay. Going back. The reason why I asked that question is I think that it's so easy to be overwhelmed with the external factors na parang for one sa mga dyan kabataan or someone na in the right age naman na to be in a relationship. May time kasi madalas ngayon is yung pressure nga, peer pressure of, Yes. I'm still single during sa age na to. Ang mga tropa ko meron na. Yes. Pangalawa is, your friends trying to push you to someone. Exactly. And doon din mapapasok ko dito kasi yung yung vulnerability ng isang tao. Kaya sometimes you need to be really careful who you share your not secrets but your stuff Yeah. to. Because hindi dahil parang masamang tao yung pinag-sharean mo pero hindi kasi lahat ng bagay is
shareable for that. Yeah. I feel like there's a specific friend for a specific information. Oo, Yeah. yan. Parang ganon siya eh. And, okay, Agree ako dun. Agree ako. Super. I think yung gusto ko lang sabihin dito is that napapangunahan na siya ng emotions eh. Yeah. That's why you feel like, oh, I'm ready to be in a relationship, but in reality, you're not. No. And that's what happened to me. So I thought I was like really ready to be in a relationship, but I realized how unprepared I am to, I guess, maging consistent to, kasi akala ko once na kaya mong magbigay, kaya mong magmahal, that's enough. But it's not I mean, sabi nyo nga, parang reciprocation din yun sa, parang sa isang relationship, dalawa yan. It's a tag team, di ba? Yes, exactly. It wouldn't work. Hindi porket kaya mong magbigay is magiging successful na yung isang relationship. Kailangan balance kayo dapat. Yeah, talagang kailangan Well, balance. yung sabi mo hindi ka prepared. Pero pumasok ka sa relationship na yon. I tried, but You tried, pero ended up yan. At the same time, may natutunan ka that time. Which is maganda. Yeah. Yeah, I mean, true. Kaya parang siguro, It is part of the journey, like you said. yes, Yeah. I don't wanna like really open this up because the people are here. Joke lang. Another episode. No. guys. This is about, but I wanna share it because I think it will help all of us, even some of you watching this, no, na, kasi diba, we love to share stuff and pinahanap pa. We love to share stuff kahit na premature pa yung story. Yeah. And now na, kasi nga I was sharing the story and then now people are asking me about that someone. Talaga kami. Gawag kami. Yeah. And Inamin na namin guys. Kami talaga yung Yeah. nagtatanong. but it was premature for me kasi alam mo like masyadong maaga for me to share those informations. And now parang am I fighting for that someone because I wanted to, or am I fighting for that someone because I'm pressured by these friends, people who knows the story? That was my situation before. Nape-pressured ka ba talaga? I was very pressured because you guys know the story. Yan. Wala kami talagang alam. No, but this is why I love to like have a conversation about it. Kasi it's not that you guys are the wrong people to share this information for. I'm too. But I guess it was me being too open. Oo. And it was my parang defense mechanism of coping naman dun sa pain. I mean, wala namang masama pag open ka. Yeah. Basta ano ka sa tao, yung No, comfortable kaya ko ka. siya inopen yung conversation. It's not about it, hindi maling maging open, maling I-open sa ibang tao. Like, every different person na friend mo, ibang information yung i-share mo. Okay. also sa other side din nung story, kumbaga intindihin din naman natin yung mga kaibigan nating nag-share ng ganun. Yeah. Yeah. Kasi imagine mo yun na, I mean, I can just easily, let go of that whole story sa utak ko na binubuo ko. Yung love story na binubuo ko sa utak ko pa lang. Kasi nga, it's a premature story. Parang easily pwede kong i-let go na yun eh. Yes. But because these people know that already, meron ng expectation from those people. Now, I'm trying to like have that expectation for myself. Hindi. Ganito yan kasi, pre. So, pag alam ng isang tao, para sa akin I can speak with other, pero ganito yung sa akin. Kapag alam ng ibang tao na pinag-sharean ko, ikukwento ko lagi sa kanya para alam niya kung mababago yung expectation niya lagi. What do you mean? Ikwento sa kanya. Let's say, parang ganito, nag-away kami, parang naliligaw. Okay, but that's not premature. What I'm talking about, pag premature pa yung story, Yes. means wala pang relationship. Oh. You're in that stage or phase pa lang na parang, oh, I actually like this person, Oh, I see. Yeah, mahirap yun. Kasi bago pa. And I'm saying this to, para maayos lang yung conversations with your friends as well. It's part of maturity eh. Natutunan ko siya
at the same time, I think it's a lesson for my friends as well. Never pressure anyone. Kaya yung reto-reto, it's kind of weird eh. Because you're trying to Exact. push ito talagang gusto kong i-share. Ito talagang gusto kong i-share about them. Even the last, si LEC. I was just pressured. Galitan tayo dito. I was just so pressured. Because, you know, the first one failed. Oo. And now, nung nagkaroon ng chance nung proxing ko, I was trying to like, I guess, try to cope up with the situation. Because I don't wanna, I don't know, there's this like certain pressure in me na parang, actually, I think they're really happy to see me in a relationship. So let me go find someone na I can like maybe start the story with. No offense to you guys. I'm still really happy. Napapaisip tayo, no? Di ba? Oo, ako din. Alam mo, may gagawin natin, no? That's why nanahimik ako because of that reason. I think mas na-realize ko lang ngayon how pressured I am externally. Hindi siya internal pressure. Yes. Mas sobra akong na external pressure. And again, hindi ko sinisisi yung sarili ko that I was very open to you guys. But it's more of kasi pwedeng ginagawa ko rin to sa inyo eh, na hindi ko alam eh. Or maybe I'm really unconsciously doing this as well. Na maybe I'm pushing you to someone, di ba? Na, sa inyo kasi, kayo na talaga nung nakilala ko kayo. Pero, for example, I don't know, si Ed. I was pushing Ed, di ba? I was pushing Ed to someone too. And I realized that further down the line, nung nare-realize ko yung pressure, kung saan ba nanggagaling yung ganun na pinagagawa ko. Pinagagawa nyo. Kasi I don't get it eh. Kasi sabi ko, I shouldn't be attached to this person at all. But I had an attachment with this person kahit na wala naman dapat. Attachment na ganun. I can easily cut lines. You know, I don't pursue people that much. I can easily do that. Pero because of meron ng expectations from, you know, other people. I don't want to disappoint you guys. Oh. And I'm such I see. a sucker on being a disappointment. Hindi. Ano lang yan. Pag sa'yo, kasi yun nga eh, di ba? Parang premature decision. Iniisip ko lagi dyan pa ako, kaligayahan ko naman yung sa akin. So, sa akin yung isipin ko, hindi sa kanila. Ini-ignore ko lang yung iniisip ng tao. But that's so easy said and done. It is. Yeah. I mean, and I totally believe I'm very much healthy when it comes to thinking, yung mindset ko when it comes to this. But sometimes when there's a lot of that happening, mahirap mag-isip ng logical eh. Buti nga dahil nag-slow down ako, kaya ko na-realize yung mga nangyayari. But it was that reason. I think it was that reason. But I would genuinely say this if I don't know if she's watching this. Dun sa nang goes. I'm really genuinely like ko dun. Seryoso naman ako dun. But she didn't end up, you know, feeling the same feeling, I guess, towards me. Which is I understand. What's very immature for me is trying to push that. Because of the external pressure. Kaya, hindi ko ginagawang reason yun I mean, that's still me. I mean, kasalanan ko pa rin yun. That's still very immature for me to push. Parang kasi medyo pinush ko talaga. I was pushing it towards the boundaries. I see. Hindi ko siya ginagawang rason. I mean, yeah, pero... Sorry na po kami. Sorry na po. This is props. Hindi na maulit. But yeah. Di kasi lang, yung moment kasi na yun, parang happy lang kami for you. No, I get it. Don't, baka kasi Nakaka-guilty kasi. nagigilty na kayo. Hindi. Wala akong Parang sa siya manonood. It's a lesson for all of us. And You look parang nakakakilig na parang kiligin ka, ganon. because you guys always see me, you know, working on creatively siguro. Parang we want you to go free. Parang anak nyo na. O parang kumbaga ka namin eh. Parang ka naming... Pare. Alin to? Yan, ganon. Parang proud ka na parang kapatid mo, ganon. Exactly. Yun, di ba? Be free. Yun lang yung na-feel namin. Do what you want, ganon. Pero, yeah. Meet someone. Magsuri ka. O hindi. Bilang mo siya pagkain. Ano gusto mo? Ano gusto mo? Gusto mo konjek? Latte? Starbucks. It was Ice coffee. I never felt that naman.
Nagkasurihan. Yeah, kaya Ang saya. may dala kaming tiramisu. Tama. Thank you pala doon, masarap. Nakasulat doon, sorry din. Sarap nga eh. Sorry. Sulatan mo nga ba? Sulatan mo na nga. Grabe, sorry yun. Ito naman sorry. Yan, gusto ko yan. No, but I'm genuinely really happy and I appreciate naman lahat ng ano nyo, binibigay nyo sa akin. And gets ko rin naman yung perspective nyo doon. And like, again, I also unconsciously doing that, di ba? I think very normal naman yung nature naman ng tao, especially when you love someone. Eh. Pag sa amin ka mag-share, don't be pre-pressure sa amin. Yeah. Kasi makikinig kami. Ay, alam mo naman yun. Alam mo naman. Kay kanino sa inyo. Wala kaming eh. Again, it's not you guys' problem. It's really part of my growth, maturity rin siguro talaga. Ito narinig ko na rin to from somewhere. Mayroon kasi mga parang tier yung mga informations or bagay. Yeah. Meron pang pamilya, may pang friends, may pang sarili. Yes. And I think when something like that, kung saan sobra pang vulnerable nung situation, it's better to not share it. I was just so excited too. That's why I shared it. I'm really openly like sharing it to people. Kasi Actually, ganoon din yung nangyari sa akin. Sa kanya. Finish lang ako talaga sa kanya. Nalulugnog ako. Joke lang. Tapos totoo yung yun. tapos yung pabango yung nag-push sa akin. ang bango. Justin Bieber kasi. Ayan, di ba? No, yeah, I mean, it's just, it took toll on me. Na parang, That's okay, pre. Yeah. Sorry. Hug. Hug sabay hug. Napagalitan tayo. uy, di ako galit. And, I mean, hindi kami professional. If you guys, struggling with something, seek professional help. Yan. Lagi ko naman sinasabi dito na, alagaan nyo yung inyong mga mental health. Yan. There's a lot of things happening in this world. Huwag kayong matakot mag-share. Huwag kayong matakot mag-share to your friends. And especially when something na hindi nyo na maintindihan and it is something na parang mabigat na talaga. Please openly share it. Huwag lang tayong mag-share lang ng masayang bagay. A friend will absolutely appreciate you if you can share them your most biggest problem. Totoo yan. Totoo. Oo, totoo yan. I agree. Diyan mo rin masusukat ang isang Best friend mo. kaibigan. O kung sino talaga yung Kung sino yung pinaka-totoo. mag-i-stay sa'yo Yeah. during your downtimes. Yeah. Both. Oh. Yeah. If kung mag-i-stay sila kahit masaya ka, Oh. that's a great thing. Ano ba? Mag-gym ba tayo? Yun. Parang malabo, no? No naman, di naman kita pinipressure. Kasi ako, I in my, May... in my Miley, May... ano ba yun? Kanta tuloy ni Genesis na sa iisip ko. I in my love myself era. Tanggap ko sarili ko, guys. Anong katawan ko, ano face ko, ano ko, tanggap ko. Kaya, yeah. Ikaw? Kaya, di ko naman to pinipressure Ayan, mag-gym. tinanong mo kasi. Alam mo yung nagpre-pressure sa akin? Yung doktor ko eh. Yung doktor niya talaga, guys. Yung doktor Sabi mo niya, talaga. you're the peak na yung sugar level mo medyo pag ganun na. Pero Sabi- concerning. Concerning. Concerning kasi siya. Yeah, when it comes to that kasi, pag concerning na sa health, yeah. Pero hindi lang naman gym kasi yung sagot eh. Just to be clear. Nag-a-adjust na din To be ako, clear. guys. Yung pagkain talaga. Diet pa lang. I mean, yung pinakamalaking aspect eh. Yung Uy, diet. nag-a-adjust na tayong dalawa. Considerate Oh, na ako. dating Burger King ngayon McDo. Wala. Uy, wala Nag-iba yung na. brand. Lumapit. Wala na. For the watch na kami na. Stay hydrated guys and sleep. Yan, monster. Ayun lang. Kape. Pag puyat naman puyat. O yan. Oh, yan. Sabihin mo rin yan sa sarili mo, Francis. Hindi bumabawi naman akong tulog. Bawi ka na ng tulog. Yan ang kausapin yung si Ay, yung isa. So, nag-start ka na mag-gym ngayon. Yeah. Ano yung mga unang process Okay, so na nahihirapan ka? Paglilid. Yung mga sa step na during the gym mo, No. ano yung pinakamahirap? I enjoy my time sa gym. Every single second I enjoy there. I feel like everyone is so motivated and driven.
nakaka-motivate yun. Pag nandun ka pala sa gym, nakaka-motivate. Kasi nakikita mo rin, talagang batak din yung mga nandun eh. So parang ikaw din motivate ka rin na to do it. Ngayon nagigets ko na parang iba pala pag sa physical gym. Oo. Kasi pag dito kasi, Kasi nakaka-boring. ang sarap isipin na parang, dito lang ako sa bahay mag-exercise. Which is pwede guys kung talagang kaya ng utak mo eh. Baka pwede ka din maglabas ng stress mo sa gym. Oo. Exactly. Yung sa Huwag ka dumbbell. nagsisigaw doon. Ano na lang guys, silent scream. Yeah, pero ang challenge for me right now is yung pain after. Right now, sobrang sore ng katawan ko. But it's part of the process. I gotta trust it. Trust the process. I was also a bit frustrated dun sa mga exercise na hindi ko magawa. Pero, ano lang yun isa rin yun na Yun eh. aspect na malalaman mo talaga na hindi ka talaga ganun ka-healthy kasi hindi mo magawa eh. Physically fit, Oo. Kasi I was very physically fit during like high school. I was physically fit. Nagtitrain kami for parang reserve army noon eh. Yeah. Uy, bita ko nung high school. Nawala lang. Yes. Sporty. Hindi joke lang. Ako, binangan ako, mataba na ako eh. Ganun. Payat ka. Oy, payato guys. Kahit Flashback ka nang yung dumating photo dito. niya. Diyan ako na-inlove. Ha? Hanap tayo. Ala? Nainlove pala. Hanap mo sa ano ko. Hindi ka nainlove ngayon. Uy! Grabe ka naman. Gumagawa ng issue. Andy Benitez. Uy! Hindi kasi sa Pilipinas kasi, yung pagkatapos ng school ko laging bukid school. Grabe no. Yeah. Grabe. Iba rin yung buhay talaga sa Pilipinas. Hindi, pero totoo. Parang sobrang iba yung lifestyle sa Pinas kasi. Sobra. Na mas physically fit ka talaga doon. Wala kang choice eh. Wala. Oo. You're left with no choice ka doon eh. Doon ka malalaman na pagdating mo dito, inisente ka pala sa mga ibang bagay. Alam mo, pero maganda ma-experience both. I think dito naman sa Canada or any western country siguro, ang masusukat naman dito is mental health mo talaga. Yes. Sobra. Dito talagang ma-exercise yung utak mo. Oo. Kasi hindi mo makakasama lahat ng gusto mo sa buhay. Yeah. Hindi mo magagawa yung mga gusto mo sa buhay basta-basta. So, nandito ka rin ma-force na maging adult. Talaga. Oh, yan. Tanongin ko, anong pa sa work, during the work, anong mas gusto mo? Physically na work or mentally? Let's say, office mentally. Physically, mechanic, or ano? Anong mas gugustuhin mo? Physically and mentally. Okay. Yeah. I enjoyed physical work. But I can endure mental work. Yeah. Yeah. Alam mo ba, nakita ko na sa research kasi, most of the people na nag-mentally work, sila yung nawawalan ng yung courage. Agree. Yeah. Yeah. Again, I can endure it, but I don't enjoy it. Yeah. I can endure it kasi, mental work. Oo. Number one, it pays a lot more. Sobra. With lesser... Hindi, it's not really less, It's still a lot of work, eh. Yung It's just physical. yung mental. mentally, oo. It's just happening up here, but yeah. Yeah. Kasi ang mentally work kasi after ng work mo, kasi after mo dyan, punta ka sa taas, dito ka pa rin. Iniisip mo pa rin kung ano yung gagawin mo sa in the future. May order ba dito? True. It doesn't end. ordered ko ba? Like, Totoo nga, no? Hindi natatapos sa Hindi. hours. like teacher. That's interesting. Yeah. Kasi teacher, pag may bagong lumabas na ganito, pag-aaralan nila ulit, lesson learned for next week, lesson learned It for... always evolves. Yeah, Pero ikaw, anong answer mo doon? Physical ako. Physical. Oo, physical. Kasi after physical work, But your type of work pero requires also mentally. oo. Pero yung mental, kasi Minimal. kasi iniisip mo lang yun how to troubleshoot this. After that, pag na-figure out mo kung ano yun, meron na agad answer. Not after na ginawa mong work, meron ba akong nakalimutang order yan pag mentally. Kaya ini-enjoy ko siya sa physical. Hati kasi opinion ko doon eh. Hati yung ko doon. Pwede kong i-answer. Kasi yung trabaho ko talaga it's both. Yes. I think everyone nasa industry naman, filmmaking industry siguro is parehas talaga eh.
yung film, ano kasi, nakaka-enjoy diba sa physical? Pareho yun. Pero kapag, mentally, editing yan. Parang mentally na yan. Tapos, pag-iisipan mo pa, kung i-upload mo ba to, kung okay ba to. A lot kung of okay ba problem sa solving audience. talaga. It's, Oo. mas lamang siya mentally. Yes, super. But if you're starting, especially right now na uso ang one-man band when it Totoo. comes to videography. Kasi dati guys, hindi ka talaga makagawa ng pelikula kung wala kang kasama, wala kang backup. Oo. Ngayon pwede na eh. But hindi porket pwede, madali na. Oo. Di ba? Oo. Hindi. Parang ngayon, dumami na yung trabaho ng isang tao. Super. So for me, it's both physically draining tsaka mentally draining eh. I mean, to be fair, even editing is physically draining. Sobra. Hindi lang siya mentally draining eh. Sobra. Hindi na ako nag-edit eh. Sabi ko nga, ako na lang turuan niya. Ako magtatapos. Nagpa-vlog kami. Nakakasira ng buhay. Huwag mo nang gawin. Hindi na-edit. Totoo yan. Hindi. Talaga, gusto ko siya matutunan. Maganda siyang, I think, editing yung may recommend kong trabaho sa Picture. film making. Oo. Kung gusto mong maayos yung decision making mo sa buhay. Kasi you really have to know what you want. Yeah, what sa to cut? editing. What, ano? Oh, yan. Kaya some people, kaya sabi niya parang kaya ko mag-organize ng event. It's because of yung skills ko sa editing, I think. Kasi wala kang oras mag-isip dun eh. Bagay. Kaya hindi ako It's just- nag-edit. Hindi ako organized. Yeah. Bago ka i-hire kasi, kung yung mga professional editor dyan, ang pinakaunang gagawin nyo talaga is to organize folders by folders sa loob ng folders. yan. Totoo. Yan ang pinakaunang ipapagawa sa inyo, yung naming protocol. Audio, ganyan. Kailangan talaga super organized ka. Para yung creative part, magawa mo ng maayos. Kailangan backup ka ng organization. Yeah. Editing, actually, try it guys. Kung may oras kayo. Wag lang kayo mag-VFX. I mean, VFX is a whole different... Yan, yun yan ang ang talaga AI. nakakasira ng buhay. Mag-AI ka na lang. Mag-VFX ka. Thoughts on AI? Yan. Last na lang. Yan, totoo na. That's an AI. Haba na eh. Ang haba nito. 2 hours na siguro. Oh. Ay, no. Ilan na. Dal. Okay. Okay, AI. Ikaw muna. Artificial Artificial intelligence. Helpful naman siya. Pero at the same time, siya. Sobrang, parang hindi mo na pinaghihirapan yung pinag-searchan mo. Di ka tulad dati. Di ba wala pang AI dati? So parang basa ka talaga ng sa Google, like yung research, ganun. Ngayon yung AI na kasi sasagot para sa iyo, literal. Pero nakakatakot siya sa mga sa mga bagong panganak or sa mga teens. Kasi sa atin, old ways. So, talagang mo yung utak mo eh. Yung kakalkalin mo kung ano yung information na nalaman. Tapos pag hindi mo nalalaman, i-research mo. So, ayun palang ganun yung word. Na-unless today na mag-AI ka, ganun. Tapos, papasa mo na lang. Yeah. Pero yung AI kasi, para sa akin, helpful siya pag dating sa health. Okay. Yeah. Kasi, parang diagnosing ng parang sa pneumonia. Kasi nakita ko sa one of the research. Yung x-ray, yung AI, ma-detect niya na agad kung ano yung pneumonia sa x-ray. Na-alis yung mga doktor, kailangan pa nilang mag-x-ray ng couple times para ma-verify na pneumonia yun. Tapos accurate talaga siya. Accurate, sobra. Nice. Yeah, kaya para sa akin yung AI in health, very helpful. Okay. Para sa'yo? AI. I mean, hindi malawak kasi yung AI eh. I mean, AI has been in this world for a very long time na. Pero hindi siya masyadong alam ng mga tao eh. Oo. Lumabas lang kasi dumating yung AI ng video, AI ng photo. Pero AI, meron na yan dati. Yun nga, mostly used for medical and science work talaga. Hindi pa siya ginagawa for other purposes. Machine learning, no? Kaya tinawag na machine learning. Kasi yung machine, which is our computers, are trying to learn the information sa atin, na meron human. tayo Yeah. as human. Kung alam niyo yung neural link, sa utak kasi natin, paano gumagana, ewan ko ba't in-explain ko yung AI, no? Pero siguro for the information of din, other people. Yung neural link, sa utak natin ganun din siya. Oh. So, May burst may reaction. may input, Oo.
Output. Maraming input yon tapos may isang output. Oo. Pag nag-run ng electrical signal, din yung ganun gumagana yung pag-iisip nating tao. Ginaya lang ng computers yon. So yun ang ginagawa ng AI. So yung AI ngayon, pinifeed nila ng informations. Feeding informations. These are information from us, from even the past knowledge from our history. Tama. Yun, feed niya doon para maglabas ng isang output. So meaning, ang AI hindi mas matalino sa atin. It's just faster. Yeah. Yeah. It's just faster but it's not technically smarter than human beings. Oo. So computer pa rin siya kung tutuusin. Ngayon, ang thoughts ko doon, nakakatakot siya because mahirap mo nang malaman ngayon if it's AI or not. Oo. So I think dapat mas higpitan ba nila yung mga Security. Oo, yung mga rules and regulations when it comes to using AI. Doon sa benefit naman, sobrang daming benefit ng AI. Dami, so. But it's just a matter of using it properly, I guess, and also is it rational? Rationally. Oo. Kasi isipin mo rin, saan mo ginagamit itong bagong tool na to? Kasi it's intended to be a tool. To. Yeah. So, Most offices na ngayon, marami maapektuhan dyan, di ba? Yeah. Accounting, for sure, marami maapektuhan din dyan dahil yung pagdating mo ng input, ilan pa kayo magiging profit connection? Ma-predict niya na eh. Tapos, di ba? Tapos, alam mo yung pinaka-ano ko dyan sa AI? Isipin mo yung generation ng natin, ng mga magulang natin. Ngayon kasi nahihirapan na sa technology natin ngayon, di ba? So parang ikaw nagtuturo sa kanila. What more pa kaya dahil may AI na ngayon more advanced sa susunod na generation. Isipin mo, may anak ka na. Tapos sasabihin mo, Dad, you have to connect to Bluetooth. Tapos you have to, sasabihin niya na, kukunik mo sa neutron mo, magbiblink ka para i-accept mo, ganun. okay. That's exactly the pero sabi ng mga AI creators, that's exactly the reason kaya nila dinevelop ang AI. Oh, yeah? Kasi madi-delay na yon yung layo ng technological gap. Oo. Technological gap. Kasi yung mga nanay pa lang natin hindi marunong gumamit ng cellphone. Oo. Pero because of AI, dahil nga mas madali siya, yung technological gap na yun mababawasan. Ang babawasan. Meaning someday, mas may alam na tayo sa technology compared. I see. Yeah. I see. That's one of the reason din, no? Kasi nga mas madali siyang intindihin. Oo. Yun yung use ng AI eh. So yeah, interesting din yung thought na yun, no? Kasi hindi ko alam kung someday maintindihan ba natin o hindi. Pero for me, since you have the capability, free ang AI, ChatGPT free, learn how to use it, utilize it. Because someday, yun na yung future eh. Oo. Yun na yung future ng mundo natin. Pero pag... Just use it responsibly. Oo, yun lang. Use it responsibly. Pero pag may libro kayo, basahin nyo muna. Hindi yung tatayin nyo yung ChatGPT, sasama rin yung atong libro na to, ganun. Pero yung thought din na yan, no? Kasi, dati sinasabi na tayo ng ganyan eh. Ngayon, nung generation natin kasi for me yung AI is mas batang generation na eh. Oo. Sa atin naman Google pa lang. Oo, Google sa atin, di ba? Di ba sinasabi nila, kami dati pupunta kaming library, kayo ginugoogle nyo na lang. Tapos ngayon naman, kami ginugoogle namin yan dati, ngayon in-AI nyo na. So, I don't know what's the future of AI, but hopefully, it's for the betterment. It's for the better for everyone, and I hope you enjoyed this episode. Oh, yeah. Sobrang haba. Sobrang haba. Kasunod, AI ulit. From Halloween to Love. to concert and all of that. Gulugan. To friendship. To Di ako galit. story. So, next time siguro pag-usapan natin AI sa mas malaking group. Yan. Yan. Yun lang po. Maraming pong salamat. My name is Friends Beats. My name is Teddy. My name is Trisha. Kayo po ay nanonood ng Tropa Dogs!